Malapit na po ang licensure examination for teachers, kaya pag-usapan natin ang tamang pag-shade ng Scantron. Number 2 pencil po ang recommended na gagamitin natin kapag tayo nag-shade ng ating Scantron. Pwede pong gumamit ng kahit na anong brand, pero kadalasan po yung ginagamit natin yung Mongol number 2. As much as possible, iwasan po natin yung pagbubura. Pero kapag hindi po natin maiiwasan, siguraduhin malinis at maayos na pambura ang ating gagamitin. Siguraduhin pong buo ang ating pagkakashade. Dapat po walang natitirang space sa ating box. Huwag din po tayong lalampas sa guhit. Isang magandang paraan ay ang pag-box po muna at pag-shade inside the box. Isang box lamang po ang kailangan nating na-shade sa kada item. Kung meron pong higit pa sa isa, magiging void or invalid po yung ating sagot. Ano naman yung mga dapat nating iwasan? Hindi po pwede yung light shading at half shading. Hindi po ito mababasa ng ating machine. Hindi din po pwedeng hindi mo nabura ng gusto yung ating mga erasures. Huwag po maglalagay ng ibang marka tulad ng linya, pangalan, doodles sa anumang bahagi ng ating answer sheet. Iwasan din po yung pag-fold, pagbasa, at pagkulubot sa ating pong answer sheets. Unahin pong sagutan yung mga items na sigurado ka. Kung hindi ka po sigurado, lagyan ng maliit na marka sa questionnaire, hindi po sa answer sheet. At balikan po ito bago ipasa ang ating papel. Minsan po, bumabagsak ang isang examinee hindi dahil mali ang kanyang mga sagot, kundi hindi nabasa ng machine ang kanyang pag-shade. Basta parte kayo ng Gurong Pinoy, siguradong magiging LPT very very soon. Mag-relax lamang po habang nagtitake ng LEP at huwag kalimutang magdasal para panatag tayo sa ating pagsagot.